Good morning mga paps. Eto na, tumatayo na. Okay, so ngayong umaga na to, re-review natin, quick review itong ating 2019 NMAX. Excuse me, ano bang meron dito? Dito muna tayo sa gauge kagad. Anong mga meron dito sa gauge cluster niya. Ayun oh. Okay. So yun. So sa gauge cluster niya, meron tayong indicator ng digital, lahat siya digital. Indicator ng fuel, tapos kilometer per hour ng speedometer, kilometer per liter. Ito yung may bar to na kapag maandar ka, depende, napupuno siya kapag hindi ka nagwawalwal. Ayun, so may kita mo diyan kung gaano ka katipid. Tapos meron siyang clock. Ano pa ba? So yung odometer reading 21,100 and counting kasi ginagamit. So tapos tingnan natin naman meron dito. Meron tong trip 1, trip 2, tapos yung oil. Okay, 6 kilometers na ang tinakbo niya. May V-belt trip. Oh, may trip na siya ng ano. Ayan, tapos yung fuel economy, malalaman mo diyan kung ano ang fuel consumption mo. Okay, so nandiyan lahat. Okay, so pagdating naman sa susian, meron tayong syempre may lock ito, tapos nandito pag ginanyan mo siya, ayun, mag-click na siya. Mag-open na yung seat niya kaagad. Okay. So since na-open na natin yung seat, ito is yung isang full face helmet, kasya. Ang luwag din yun yung kagandahan nito. Ayan, pwede. Ayan, so pwede ka maglagay ng ganito, lalagyanan mo ng ORCR. Okay, so ano pa ba meron dito? So ito syempre for security features, pag ginanyan mo yung manubela, may lalak mo na siya. Pag hinila mo, pwede mo itong pindutin para magsarado rito yung susian. Okay, so balik natin. Ayun. Okay, so ganun. Okay, so ano pa ba meron dito? Yeah. Ayun, alright. Okay, so syempre ito normal naman to, standard to sa lahat ng motorsiklo. Meron siyang high and low turn signal nandito sa left and right, tapos busina. Ayan. And then nandito yung push start. So ito nilagyan na lang ng switch para sa busina kung gusto mo ng loud, gusto mo ng stock, pwede. Tapos ito naman switch para sa MDL dito. Silksak sa gilid. Ayan na. Okay. Ayan. Tapos ito pinalitan na nung previous owner ng Brembo brakes, yung mga ina-upgrade nila. Ganon. Okay. Tapos ito pinalitan na rin ng, ito marami naman nabibili niyan, handle grip. Okay. And then ito mga aftermarket accessory na yan. Aftermarket accessories na yan. Carbon Lodi. Actually hindi naman siya carbon talaga carbon finish lang. Pati ito. Ayan. Okay. Tapos ito din. Carbon finish lang din yan, pinalitan. Tapos yung nandito sa gilid. Ayan. Carbon finish lang din yan. Ito yung mga aftermarket. Tapos ito, YSS shocks. Hindi ko alam kung ilang millimeter to pero adjustable siya. Galing Okay. So ito ma-recommenda ko to. Okay ang tagtag nito. Ayan yung detalye kung gusto nyong bilhin yan. Hindi po tayo sponsored pero baka naman. Ayun adjustable siya. Kaya okay, so alright. Maganda tagtag niya. Walang problema. And then, syempre, NMAX 155. Ito nagustuhan ko dito yung tail light niya, malinis tsaka malaki, pati signal light talagang kitang kita ka kapag nag signal ka. Tapos yamaning gold bolts nilagay nila. Okay, stock rim. Ano ba stock sa likod na ito? Ayun, stock na to is rim 13 pero nakakabit na series ng gulong 130/70. Okay din. Siguro kung may mas lalapat pa, mas mapora, mas gwapo. So foot peg meron dyan. Dito naman sa harap, tire series 110/70 R13 din. Kung siguro lalapad pa ng konti, mas gwapo. Yan.
Ito pa pala, additional carbon finish na fender kinabit nila. Tapos ito, mga na-upgrade LED light, LED signal light, turn signal. Mukha natin, ayun no. Ganda rin no. Okay, as mga yayamaning gold balls dito. So basically yun lang naman ang meron to. 2019 NMAX 155 ABS. Yun ABS. So yun lang, ang medyo napansin ko lang dito, most NMAX na nagamit ko is yung ano niya, ABS niya pumapalya. Kaya yung mga iba binabypass na. Parang ito binabypass na yung ABS nito kasi mahal pagka pina-repair. So yun lang naman ang drawback na nakita ko rito. Pero pagdating sa riding comfort, okay na okay. Consumption, okay, matipid. Ano pa ba? Overall okay siya. Yun lang, ABS talaga ang problema. And then sa additional safety features, ito yung side stand niya. Pag binaba mo to, namamatay yung makina. So try natin. So ayan, umaandar yung makina, no? Umaandar siya. Naririnig natin. Pag binaba to, namamatay yung makina. Which is magandang features yun para dyan. Okay, so tignan natin yung capacity ng ilang litro ba itong tank, itong U-box niya. Ang U-box ilang litro, bali mga paps, google nyo na lang, hindi natin makita anyway, nandito sa screen yung ginugol ko na para sa inyo kung ilang litro ang U-box niya. So saan makikita ang chassis number? Nandito. Yan, dyan nyo makikita yung chassis number kapag bibili kayo. Check nyo palagi. Tsaka yung engine number, nandito. Dito nyo makikita sa ilalim. Pag nakaharap kayo, yan. So nandito. So dapat match yan. Okay, so ano pa bang meron dito? Basically yun lang naman. Riding comfort maganda. Tsaka yung riding position. So ito mga paps, 5'7" ang height natin at ito yung sitting position niya. Naka-slant kasi tsaka naka-double stand kaya mukhang mataas. Hindi tayo flat-footed. So ito kapag naka-long trip ka na, yan yung position mo. Yun. Relax na relax talaga at saktong-sakto yung taas ng bike. Tapos ito, nabili ko ng ganyan. Meron silang top box bracket which is matibay Ang load limit niya is 3 kg. Ano ganda, sturdy. Ganda, kahit hindi ka na maglagay ng top box kasi pwede mo siyang, basta may panali ka lang ganito. Ayan na yung rubber na panali, pwede na, dami ka na naikarga dyan. Okay, so basically yun lang naman ang meron dito sa NMAX na to. Tapos tahimik, tsaka malakas sumatak at matipid. Disc brake din sa likod. Ayan, disc brake din dyan, kaya all good siya. Okay na okay, kapit na kapit. Yan. Tapos may blue core siya, pampatipid sabi nila. Tapos additional information lang mga paps, kapag bibili kayo ng motorsiklo merong QR code dyan, i-check it, scan mo lang yan, malalaman na ninyo yung full details ng binibili na yung motor. Yan. QR code. Yan. So yun lang mga paps, kung nagustuhan itong video natin na to, quick review lang ng ating NMAX at gwapong gwapo. Like, comment, share, and subscribe, and Papi Power.